masakit man tanggapin, masakit man sabihin, hindi na 'to makakabalik sa dating form niya. Yun po ang totoo. Kailangan 6 months pababa. Nagpabugbog na kayo ng stretching, nagpabugbog na kayo ng ano. Tinira ko ng therapy nung... Tinira na rin ng therapy, pero ito pa rin, oh, nandito pa rin. Bossing, honestly speaking, ang matatanggal lang talaga, kung may nangangawit dyan, may masakit, mga balakang nyo ito, yun po, yan, yung masakit na yan, yan po ang ano, pero yung, kasi meron pong nakalagay na ano meron pong na-damage sa inyong ano, sa ganglia nyo, dito sa kanan, banda. Yan ito po. Ito yung ganyan tapos ito. Tsaka hindi mo na ito makokontrol, bossing. Hindi na makokontrol to. Sabi niya siya lang. Oo po. Kaya nga, pansin nyo, hindi yan makontrol, gumagano, no? Tumitigas yung paa nyo, yung kamay nyo, hindi nyo out of control yan. Kasi nga, meron po tinatawag na ability na mawawala pag na-damage ang brain natin. Cross. Kanan nasira, bang, kaliwa ang yari. Yun po yun. Ngayon, bossing, actually, hindi nyo maano kumbaga, eto, maaari kong matanggal yung mga pain, pero hindi ko pumaayos yan. Maniwala kayo sa akin. Pero kung mild lang yan, at isipin mo yung mga... ayun po, yun po ang ano ko. Kasi pwede nyo pong ano, pwede pong magbago yung isip nyo. Kasi hindi ko kakainin yung ano nyo, yung kumbaga, gagawin kong hula-hula ay haplusin ko kayo, dadayain ko para sige. Hindi, ini-explain ko po kung ano yung tama, kung ano po yung para sa inyo. Kasi para hindi sumama yung loob, hindi, walang nangyari, yung pa rin yung kamay ko. Because of damage, brain damage, hindi sa ordinary yung kilay. Pero kung yan, 6, wala pa kayo, bago pa lang, 2 buwan pa lang kayo na-stroke, 3 buwan, wala pang 6 na buwan, pipilitin kong ano yan, i-stretch ko kayo. Pero pag lumagpas kayo ng 6 na buwan, baka magtaka kayo, parang wala nangyari. Kaya nga in-explain ko sa inyo, yung mga joint nyo naman sakit, mga muscle nyo dyan na may mga lamig-lamig, yan, maano ko pa yan. Yun po ang ano. Okay po? Salamat po. Pangunawa. Yung mga joint nyo na yan, i-adjust natin lahat. Kasi safe naman i-adjust yan. Pero huwag kayo mawala ng pag-asa. Laban lang. Lalakas pa po yan. Pero hindi, ang ibig sabihin, hindi lang po makakabalik sa normal na kagaya nito. Yung dati yung ginagawa ng kanan nyo. Makakagalaw po yan, pero magaganon nyo, pero hindi nyo na mapiperfect. Hina siya, mahina siya. Kasi brain damage. Dati yan, nakaganyan lang. Pero ngayon, medyo na... Yes po. Ngayon nga, makaka-recover po siya, pero hindi na hindi po kagaya ng dati na, ano. Exactly po. Naiintindihan nyo po pala ako. Salamat po, sir. Hindi na siya makakabalik sa 100% na kagaya ng nagagawa ng kanan nyo. Kaliweti kayo? Oo. Naku, yung kaya pala gusto rin, hindi rin mga basta-basta ni sir kayang tanggapin. Kasi ito pala yung pinaka-dominant niya. Yan, katulad yan, mahigpit. Ito, maano pa to. Kahit pa paano, luluwag pa yan. Pero hindi lang makokontrol na kagaya nito. Yung isang ganun mo, isang ganyan mo, okay. Gaganon yan. Kasi nga, that is brain problem, brain damage, nerve. Brain nerves niya naputukan. Paano nyo ulit yan? Kung may mga kilala kayong ano, kung may mga kilala kayong nurse or ano, mga nasa doktor, kung may mga doktor kayong pang kilala, pabasa nyo ulit yan yung CT scan nyo. Kasi sabi ng therapist ko, kamo may background, ano po itong chronic nito? Ano po yung bakit may ganito? Nilagay sa, kasi binasa ko lang naman eh. Tatagalog po tayo para lubusan nyo bang maintindihan. Sige, higa patihaya sir. Yan. Ang tanging may tutulong ko sa inyo sir, yan, alignment, tapos
huwag kayong bumalik sa dati nyong kinakain. Oo, nagda-diet nga ako ng Very good. Kasi napapanood ko yung vlog eh. Yes po, meron tayong tinatawag na second wave, third wave. Yun na yung ano, nako, imbis na nakakapagsalita pa kayo, pag yung susunod, binawi, yung ano nyo naman, yung ibang na-stroke, kata niya, yun ang mahirap, baka ma-double damage kayo, ma-triple damage kayo, yun ang mahirap. Kaya hanggat maaari, huwag kayong bumalik sa mga adobo na yan, mga pares-pares, baka malakas kayo sa mga manok, itlog, baka malakas kayo dyan, yung mga high cholesterol, mga prito-prito, magbawas muna kayo hanggat sa maaari, habang fresh pa kayo, bago-bago pa, kasi nakatambay pa yung bad cholesterol dyan, nakastandby pa yan dyan, anytime, maaaring sumumpong yan. Hanggat maaari, tambog-tambog muna, pinakulang luya na may kamatis, puro mga ganyan muna, wala mo nang gisa-gisa. Pinakuluan sa luya, tambog mo yung isda, tambog mo yung gulay, wala nang gisa-gisa, kinamatisan, puro ganyan. Tapos yung mga niluyahan, yan muna mga ulam-ulam nyo. Di baling malakas kayo sa ulam, huwag lang sa kanin. Yan, tatandaan nyo, malakas kayo sa ulam, ang ulam nyo sinabawang isda. Di baling ubusin yung 3 isda, healthy yan. Yung kanin nyo, half price lang. Kahit ubusin nyo yung isang kalderong ulam, okay yun, basta yung ang luto, tambog-tambog lang. Diba, nagpapakulo kayo ng luya na may kamatis. O, yung mga binili yung isda, binisan nyo na maayos. Ayun, lagyan nyo ng malunggay, lagyan nyo ng saluyot. Tagilid ka, sir. Ganun munang ulam. Healthy yun. Tapos prutas-prutas. Yan, kung ako. Di ba rin met na ako kayo kumain basta walang mantika. Huwag sobrang alat. Huwag sobrang tamis. Tapos, sa umaga, salubungin nyo yung araw. Ngayon, medyo umaraw-araw na. Oh Lord, thank you. Ginising mo pa ako. Okay na. Pasikat kayo sa araw. Pagbilat-bilat kayo sa araw, yung init ng araw sa umaga. Actually, maganda yung katawan nyo, sir eh. Hindi naman kayo katabaan, pero may lahi ba kayong ano, diabetic, high blood? Diabetic at saka high blood. Magkasunog, magkaano. Yun ang formula ng stroke eh, diabetic, high blood. Tapos minsan ka napuyat, nagalit, yari ka na. Kasabayan pa ng prito-pritong ulam, tapa. Okay. Lalakas pa kayo, sir, kasi bago-bago pa eh. Magbabago pa yan ngayon, mahirap pa siya ano eh. Magbabago pa yan, may improve pa yan. Galing pa si sir sa ano eh, sa stress na ano eh. Lalakas pa yan. Hindi nga lang mapiperfect. Yan yung totoo. Kasi ito palagi nyo i-elevate. Iangat nyo pag matutulog kayo. Para yung manas-manas na yan, mawala. Okay ka lang dyan, sir? Okay lang. Okay, relax lang po ha. Makain ba kayo ng malunggay? Daw ng malunggay? Oo. Yan. Pirahin niya. Ang masarap na ulam eh. Makain ba kayo ng yung mackerel? Magpahanap kayo ng kinamatisan lang na gano'n. Niluyahang kinamatisan. Lagyan nyo ng kangkong. Yan ang mataas ang omega 3. Relax na. Inhale. Exhale. Ganito ang tamang elevation sa paa. Katulad yan, magang-maga yung isa hindi. Marami na protein. Yan ang tamang elevation. Pag-gising nyo ng umaga, huba na yan. Kasi hindi naman talaga yung paga na ano, manas yan eh. Hindi lang makapag-circulate ng ano, kasi nga dahil sa mga
nerves problem na ano, tumama sa inyo. Pero yan, pag ginanyan mo yan, yan, suportado rin to. Kasi pag inalis mo yan, pag ising mo ng umaga, pilay ka, tuhod mo masakit. Kaya nilalagyan yan. Pagkati sa tuhod. Yun ang tamang elevation. Sige, relax. One more. Babalikan ko yun. Pagka inurat mo ganun pa, may lumagatok dito eh. Ay, maganda. Nakanin yung pao. Babalikan natin. Walang problema pag lumagutok. Ang mahalaga, pag lumagutok, walang masakit. Pero pag lumagutok, sakit pa. Hindi po pwede yun. Kailangan, pero bali wala lang. Kasi inaalay niya, hinahatak natin, stretch, ginaganon. Walang problema pag lumagutok. Ito magpamassage. Ito lang naman iiwasan pag hindi sila marunong. Dito pwede. Magpapamaintenance kayo ng haplos, ha? Para yung mga masil-masil yung gigigil at kadalakad nyo. Kasi kumaganon-ganon kayo nyo. Araw-araw po, every other day. Weekly. Sa inyo lang. Pag kung gusto nyo dito, wala namang problema. Pero syempre, mas maganda yung makakatipid kayo kung may kakilala kayong mga o kaya anak mo, pamangkin mo, isang oras kayo magpa-haplos-haplos. Wala nang adjustment, haplos-haplos lang sa mga muscle. Kasi hindi nila kabisado yung adjustment. Delikado rin kasi naglalaban yung ano mo. Isang beses lang sa isang linggo po. For the meantime, kasi bago pa si sir eh. Bago pang 10 months pa lang. Masarap pa yung i-massage para lumambot pa. Kasi hindi pa sanay si sir. Sa totoo lang, hindi pa siya nakakapag-adjust sa nangyari sa kanya. Hindi pa, kumbaga hindi pa yan tanggap pag bago pa. Hindi pa yan tanggap. Pero kung ikaw ay 4 na taon ng stroke, sanay ka na sa ganun. Pero ngayon, months pa lang. Kumbaga, marami ka pang ina-expect na pagbabago, bossing. For the meantime, ganun nga yung tinuro ko. Haplos-haplos muna sa mga muscle para palagi siyang malambot. Palagi siyang malambot. Tapos soup muna kayo. Wala mo na mga prito-prito. Soup. Yung mga malunggay soup nga. Yan ang pinakamasarap. Pakulo kayo ng luya. The best. Luya na may kamati para sa puso. Tapos di baling met na kumain. Magpapak kayo ng mga cucumber o putas-putas. Kung meron kayong bayabas, mangga, mansanas, orange. Kahit met maya kayo kumain, walang problema. Huwag lang kanin. Bossing, ikaw nga galawin mo to. Sige. Yan, ganyan mo. Sabay. Yan, sige. Yan. Hindi naman masakit, kaya lang. Okay. O. Palagi nyo pong gagawin yan, ha. Tapos, sandal kayo sa pader. Yun yung araw. O. Pag ganyan, o. Mapapawisan kayo niyan. Pag pinawisan yung kilikili nyo, isingit nyo, lumalabas yung mga bad cholesterol natin na impact dyan. Yun kasi ang mga sangkap ng stroke eh. Sige. Ganito sandal sa pader para hindi kayo matumba. Oh. Tapos, yan. Tapos, siyempre, makasandal sa pader. Unti-unti. Okay, pag nakahiga naman, parang kang nagbabike. Sipa-sipa ka ron. Okay, bossing, for the meantime, okay, baliking adjustment natin. Okay. I'm sorry to say, pero talagang hanggang dun lang yung Pwede pong bumalik dito. Wala pong problema. Mag-ano lang kayo dyan. Mag-chat lang kayo sa amin kung kailan kayo pupunta. Pwede nga pong mag-ano sa inyo. Kasi, sabi ko nga, hindi pa kayo handa. Hindi pa sanay ng Hindi pa nyo lubos matanggap yan kasi bago-bago pa. Kaya, bossing, Okay. iwasan natin yung second wave. Huwag tayong kumain ulit ng mga dati. Salamat po.